Parang kami, yung parang in a way medyo similar kay Sted na who tried changing something pero naging successful. So, yun nga, naging successful dun sa bagay na gusto nyo change. So, totoo nga, yung mahirap ba explain pag wala tulog? Mahirap pong question na to. But, I just want to be remembered as a music artist, yun lang. Ako po, actually, Hello mga Kaps and hello mga kasisi. Welcome back to the channel and welcome back to Darren Sandy Angelo Official, ang mga nalalak chika para sa SB19. So ito na, ang gagawa natin ng chika po today ay talk about their latest EP simula at wakas. So ito na, dito natin malalaman kung ano ba talaga yon yung ginawa natin ng reaction video dun sa music video ng dub ng SB19. So huwag natin patagalin pa. Siyempre, kung bago sa aking channel, please subscribe and hit the bell and comment now. So ito na, SB19 come back and finally here. So question pala to. So let's go sa loob. Okay. Ito na. Gusto ko to. SB19 comeback is finally here. Why did he have to wait so long? Okay, yun ang sabi. Well, to answer that, syempre po, last year kasi, like soul searching nga kami. Sabi ni Pao. Soul searching. Soul searching. Parang breather siya for us. Kasi syempre, since siguro nasa kami sa creative industry, very competitive, demanding. And kailangan talaga namin na magkaroon ng outlet for our individual, syempre, wants and skills siguro. In fairness, last year nga, parang gumawa sila na kanya-kanyang mga karera as individual, as a member ng SB19, which is maganda naman na nangyayari. Doon, parang medyo nahanap nga namin yung mga sarili namin. Sa true. Pagka nagsama-sama na kami as a group. Why do you always want to take control of your music and concept? Moving question, ha? Siguro, ever since po ata yung group na SB19, very hands-on po talaga sa lahat. Opo, lagi kong pinaglalaban. Even yung pag-sibol and pagtatag, talagang very hands-on na rin po talaga kami. Siguro dito sa simula at wakas, I guess, since this is our own company, the people that are here right now, kumbaga home ng ones. So buong team namin kami talaga. Yun po, yun. Siguro po in a way. In fairness din naman din kasi, dun sa collaboration nilang lahat, plus yung visual ng utak ng member nila is apaka-genius. Unahin natin yung ano dito, yung what. Super galing nung concept ng what na yon. Plus, iwan na sa akin yung what, yung bazinga. Ay, nako. Tsaka yung gento pati, yon. Ang gaganda ng mga concept nila na yun. Masasabi namin na kami na talaga. Sa true. Sabi niya, why did you decide to release a simula at wakas as an EP? What can listener expect? Oh, taray, go. Rin mo sa si Ken. Oo. Siyempre. Siguro po, since it's an trilogy po, so, kumbaga, okay, trilogy. Since pagsibol, pagtatag, and simula at wakas. So, consistent po siya na we're making an EP to come up with a very strong story after all. So, lahat po ng songs na yun. And siguro po, we're just very involved po in terms of music kasi from our previous songs naman din po, we've been collaborating with different producers na rin po, songwriters. So, I think for this EP din po, maraming sound silang bago maririnig because we are collaborating with different producers. Okay.
Jam is the beginning of simula at wakas. Wait, how did you channel the giggle into the creative process? Hindi kasi siguro yung experiences mismo ni SB, doon na hinuhugod yun. Yung gigil namin na ipaglaban ko ano yung mga, or ipaglaban talaga. Ano. Pero kung yung makarating ka dito or doon sa pressure na meron kami all throughout, na paano namin dinapang, paano namin kunin yung na mahirap yung mga bagay-bagay. From there pa lang siguro natatranscend na namin or natatranslate na namin siya to our songs. And of Sa course, true. parang yun nga paano hihigitan ng sagad na. Diba? Yun yung pinakamahirap higitan. Yon ang nakakaano doon. Paano mo higitan yung sagad na? Ang dami nilang EP o ang dami nilang song na super sagad na. So, yun nga ang challenge nila. Paano pa nila ihigitan yung sagad na? So, apaka-genius ever. Yung plateau na pero minsan comfortable na. So, tinatry talaga namin yung best namin ngayon even with training, with our normal activities during the day, even with brainstorming at dito sa company. So, parang naging challenging siya for us. Even Dam itself is very challenging. The concept, the music, yung mag-isip ka ng genre na hindi siguro yung babagay sa tema na pinaglalaban nga namin. So yun overall, doon siguro galing yung video. Dito ha, yung the way Josh magsalita doon or the way niya sagutin yung question, medyo hands up ako doon kay Josh. Iba yung dating, iba yung maturity and may laman. Yun lang. Does music help you in handling your anger? How? Of course. Okay, man. Si Ken, man. Okay, go, baby. Go. Inulit natin kasi kay Ken. Of course. Yung paggawa po kasi ng music is like parang journal namin, like diary, na doon namin nilalabas. Express talaga namin kung ano yung tunay na himlain namin o dinadamdam namin. And ayun, making music is like best friend din para talaga sa akin. Para kumbaga napapagaan yung loob namin pag nakapagsulat. Kasi as an artist kasi hindi rin pwede na parang mag-ano ka lang. Ano tawag dito? Yeah. May mga things na personal na hindi namin pwede i-share. So sometimes, mga personal things na pwede rin namin ilagay doon sa paggawa ng kanta. Sometimes dinadaanan to like, metaphor. So, kasi, totoo lang, hindi mo talaga siya Natawa si Justine at saka si Josh. Okay, go. Paggawa ng kanta. Sometimes dinadaanan to like metaphor. Tsaka po, kasi, totoo lang, hindi po talaga siya madali. Sobrang everyday, it's a challenge. Siguro, people would hear it as galit. Pero sa totoo lang, it's not galit, but overflowing passion. Kumbaga, kapag pagod ka na, let's go, kaya natin yun. Hindi siya, it's a battle cry. Kumbaga, alam namin na mahirap yung dinataak namin. And some people, or siguro sa team namin, kumbaga minsan merong mapapagod or malalaylay. So, yun yung battle cry namin. Hindi siya galit, but ano siya parang encouragement. Let's go, kaya natin to, kaya natin. Yung pinaglalaban namin, kaya namin siya makamit. Parang gano'n. May nabasa nga ako sa X na parang yan yung topic nila. It's about yung song nga. Parang yung iba might say na parang, parang yes, another SB19 song, another SB19 song siya. Tapos parang ang dating sa iba is, galit na naman yung SB19. But in-explain nga nila na maybe because we are living in the Philippines where we really need to find every day para magawa natin or maabot natin yung gusto natin. It's an everyday challenge din to be here. So parang nagiging battle cry naman natin everyday and naghahanap tayo ng something na kakabit dun sa nararamdaman natin today, which is music na yung possible maging connect
connection natin or portal natin para makawala dun sa mundo na yun. So, sabi nila na parang yung music na yun ay nagiging battle cry ng mga Pinoy or ng someone na listener namin na parang baka survive sila sa araw na to dahil dun sa music na pinapakinggan nila. So, yung experience. Ako, ano pa lang din doon? Add ko lang din doon, yung parang sinasabi na parang galit na nawala SB19. To be honestly speaking, ilang taon na ba ang SB19 dito sa music industry na kung saan sinusubok nila na baguhin ang taste ng Pilipino. So, ang take ko lang doon is ang hirap makipaglaban pagdating sa pop music, especially sa Pilipinas. Kasi until now, hindi pa rin siya ganon kapasok sa panlasa. But may mga naging successful na rin, may mga sumusubok na rin na nakikilala na din and nababago na yung way of music. Kaya gano'n na lang yung galit pagdating sa music ng SB19 kasi until now, marami pa rin silang kailangan i-please. Although hindi man na kailangan gawin, pero piniplease nila na this is the music na kailangan natin supportahan. Ito yung magandang music na nire-release namin. And yun lang. Until now, nasa battlefield pa rin sila na kailangan nilang patunayan yung sarili nila na kahit noon pa naman, nagawa na nila. So yun lang naman yung take ko doon. There is a huge pressure to top ganito. Siyempre, no? Hello. Do you feel the pressure to pass it with them at simula at wakas? Sige, ito siguro. Kasi nakakabahan si Tito. With them. Yun nga yung ano namin yung for this AP, we really have to prove ourselves na like hardly. Parang kailangan pa talaga na yun nga di ba? Parang hindi na namin na kailangan magbigay ng kahit ano na ito kami or parang SB19, yun lang yun. Kung dati pinapakilala namin what is SB19, this is SB19, parang for this one, SB19, yun lang yun, na hindi na namin kailangan magbigay ng any explanation. Gusto ko si Josh dito, promise. Kami sa point in our lives na parang, yung parang pagpuno na. Siguro, ako personally. Pagpuno na. Tabi-tabi na kayo, tatawakan kayo, ganun. Meron akong plateau na parang plateau. Instance, emotions and para mo pahihigitan yun. Na parang pag i-share mo na sa mga susunod or future or sa mga nangangarap. So, yun yung parang pinaka-reason bakit namin ginagawa din ito. Not just for us, but for the entire community and the industry na makinabang. Tsaka in all honesty din, parang never din naman kami nag-expect ng something big or something na hit, take it. Parang we just released Gento kasi parang we have a strong feeling sa song na yun. But we never expect na talagang mag-hit siya agad globally. So, true. with this time, parang medyo ganun. But yun nga, sabi namin, parang enough-said na siya na parang SB19, release na. Parang let's see kung what will happen kasi meron naman kaming EP rin na total banner lahat. So, very excited siya doon. Tsaka diba, how do you measure success? Hindi naman, yung views, yung I don't think yun lang yung basehan natin lagi. But, siguro different people, siguro might measure different or paano nila mini-measure success. Sure, pero for us, siguro, yung nagagawa namin for everyone, yun yung success for us. Nice one, Josh. How did you focusing on your solo career help you improve them simula at wakas? Okay. Pili ko napagod si Pao. Kapag lumawak din yung reach ng bawat isa, like parang, siguro ng bawat isa sa amin may natap din na parang connection, may natap na different skill
may na request skill, meron na top na bagong group of people na naging fans na convert. Si Ken sa likod. Mas kilala pa lalo yung sarili when it comes to arts. Parang ako na-realize ko na parang ano lang talaga ako, performer lang ako. Like I tried writing songs, siguro wala pa ako doon. Mas nakikita ko yung sarili ko na parang performer talaga ako. But I guess may talagang moment talaga bawat isa na mas na-realize sila na ayaw pala yung kaya gawin, ito yung hindi ako. So, yun yung parang malaking part. So, Ano ka naman, syempre. na-realize namin yung mga bagay. Solo, ang malaking tulong talaga siya sa amin. Kasi, kumbaga, nung sa solo po kasi namin talaga mas nakaw ng skills namin. Alam namin na naging better kami as an artist and yung activity namin talagang mas nag-sharpen pa. And nag-broaden pa yung minds namin in terms of like sa paggawa ng music, in terms of music. So, nung pagbalik namin, paggawa namin yung simula't wakas, talagang ayun, iba talaga yung ang hirap i-explain, iba po talaga yung kanta. Talagang sobrang iba talaga yung kanta. Talagang there are songs na parang bago talaga, first time na may ma-perform as a group. So, ayun. May mga genres na hindi namin na ano pa before. Tsaka mahirap pag-explain pag walang tulog. Ang tawa ni Ken. Professionals, tell me if you've ever been in this situation. You're on a team call and someone mentions taking a look at an Iba yung tawa ni Ken eh. How do you remind yourself to keep going despite the hardship? Okay, go. Alam mo, mahirap talaga yun. To be honest, araw-araw mahirap pinag-exercise. Ako personally, lagi ko baka ginagawa ito in the first place. Pero babalikan mo nga yung bakit mo siya sinimulan. Bakit Diba? goal mo. Diba? Parang yun yung simula at wakas. Diba? Parang feeling mo everyday, pwede siya magwakas. Basta pinili mo magwakas. Pero ano ba yung goal mo? Is it for magwakas siya, matapos sa lahat? O gawin mo yung best mo para makuha mo yung final outcome kung bakit mo siya sinimulan? Taray. That's it for me. So parang meron akong bigger goal. Bigger than, siguro, than even yung buhay ko, even bigger than the group. Ganon. Parang ganon yung bigger than us. Ganon na yun. Parang yung sa amin, siguro nandun na kami na, in a way, nagulat kami, narating namin to, ganon. Pero ano pa yung pwede namin contribute para mas ma-preserve namin. Mas magiging okay pa sa true. How does SB91 want to be remembered? Ay, gusto kong question na yun. They, parang sila yung pumupuput ng future leaders, parang gano'n. Parang somehow may limang someone na nag-try i-change yung nakasanayan na Sa true, super change. sa nakasanayan na. Kaya nag-try sila ng new system. Yeah. Show na parang hindi porket nakasanayan na, doon lang tayo. Alam natin may kaya pa tayo. So dapat Sa true. push natin yung limits. Hindi lang ng bawat isa, kundi ng lahat. Siguro. Ay, gusto ko yung answer ni Stel doon. Love it. Ako lagi ko po kasi sinasabi na even from before na I want to change something. So, yun nga, siguro I want to be, or for us to be remembered as someone who really parang kami, yung parang in a way medyo similar kay Stel na who tried changing something pero naging successful. So, yun nga, naging successful dun sa bagay na gusto nyo change. So, totoo nga, mahirap ba explain pag wala tulog? Mahirap tong question ko. But, I just want to be remembered as a music artist. Yun lang. Ako actually, I don't know. Parang, I just wanna be remembered
siguro na I just want to be remembered. Whatever. Okay, go dyan. Or something is especially dun sa mga tao na na-inspire namin or natulungan talaga namin with our artistry and music. So parang yun lang. Kumbaga, Yun lang. hopefully we can be good reference in the future. Parang request number. Ako po, wala akong wish. Iba po sa music talaga namin. Kasi yung music namin, yun nga, sabi niyo, weekend journal siya. So, pumipasa ko ng journal. Yung nangyari sa buhay ng isang tao, makita mo to. Somehow, you touch your life. Kumbaga, it made me feel. Yun yung nangyari. Na through our art, through our craft, pag-isip lahat ng tao. Kumbaga, isipin. Kasi hindi siya basta isip lang, but isip talaga na isipin mo kung ano gusto mong gawin. You act towards it regardless kung ano nangyari sa panahon. Yun. Kasi doon magkakaroon ng solution. Just like that's it. Thank you. Thank you. So this is it. This is the interview na super, hindi naman, may mga interview naman sila na seryoso, pero ito yung medyo ano pa din, na ito pa rin yung nakakaaliw na mapanood sa SB19 about explaining kung ano yung mga before and after na nangyayari sa kanila. And manonotice mo talaga yung maturity and yung sincerity ng bawat isa pag sumasagot ng question and answer. So, yun lang, naaliw ako doon. And the usual, si Ken, di ba? Tahimik sa umpisa. Tapos tahimik ka hanggang dulo. Ganun lang. So anyway, happy mga kasiso. Thank you so much for watching. Bye!